Dakilang Diyos sa manaming banal, muli Panginoon, maraming salamat Panginoon sa pagkakataon na ito na kami po ay naririto upang makinig, mag-aral at gampanan ang nais mo Panginoon sa umagang ito. Samahan mo po kami Panginoon sa talatang namin pong pagsasalu-saluhan Panginoon. Naway ikaw po o Diyos ang makita sa aming pong pag-aaralan Panginoon. At ikaw po ang magbigay ng karunungan sa tagapagsalita, Panginoon, at maging sa makikinig ay makaunawa din at lalo higit, Panginoon, ay maibigay o maipahayag ng magsasalita ang ibig ipahayag ng ating Panginoon. Kaya samahan mo po kami sa umagang ito. Ikaw po ang magbasbas sa lahat ng naririto, lalo higit sa talatang amin pong pagbubulay-bulayin, Panginoon. Samahan mo kami, Panginoon. Maraming salamat sa iyo lahat ng papuri at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, tayo po ay magsabi ng Amen. Amen. Makakaupo na po ang lahat at purihin ang ating Panginoon. Maraming salamat sa ating Panginoon dahil bagamat nung nakakaraan, malakas ang ulan, may bagyo at apektado ang lahat dahil walang pasok. Pag walang pasok, walang sweldo. Lalo higit ang mga estudyante, pag walang pasok, walang natututunan at wala ring baon. Kaya lahat ay apektado. Subalit ang ating Panginoon, hindi niya po tayo pinahintulutan na maapektuhan sa mga bagay-bagay na dumadating sa panahon na ito. Amen po ba mga kapatid? Amen. Hindi na po sa pagtatagal, nakakagalak talaga mga kapatid dahil masarap pong magpuri sa ating Panginoon kasi talagang lalo't pag ibinigay mo ang lahat ng galak sa puso mo at talagang mararamdaman mo yung kilos ng ating Panginoon. Nakaka-bless po mga kapatid na tayo po ay makaunawa na ang pagpupuri ay isang bahagi ng pagsamba. Amen po ba mga kapatid? Kaya huwag po tayong mahihiya na tayo po ay nagpupuri, umaawit, lumulundag, sumasayaw dahil ito po ay bahagi ng ating pong pagsamba. Hindi po makukumpleto ang ating pagsamba kung wala pong pagpupuri, pagluwalhati sa ating dakilang Diyos na may likha sa atin. Kaya, salamat sa Panginoon na sa oras na ito mga kapatid, meron lang po akong minsan mahilig sa social media. Kaya medyo may nakita akong verse, hindi naman verse, parang ano lang ito parang yung quote ba, na medyo nagandahan po ako at ito po ay medyo sinaliksik ng konti, baka may mahukay or ma-receive ang bawat isa sa atin. Kaya nag-try po ang inyong lingkod. Kaya sabi po rito, sabi, the shortest but the most powerful prayer is yes Lord. Yes Lord is the power, sabi rito, the most powerful prayer. So, sabi, just say yes Lord to God, to everything, and there will be grace. There will be blessings. Blessings may S, plural. And there will be provisions, plural din, in your life. Kaya, napakaganda mga kapatid. At ito po ay medyo hinimay-himay ng konti, baka meron nga. Sabi ko rito, baka may makuha tayo na magkaroon ng aral sa bawat isa sa atin at magkaroon ng kalakasan. Sabi nga, lagi naman sa atin na itinuturo ng ating pong pastor about grace. At yun nga, diba, sa binasa ko, na andun yung magkakaroon tayo ng biyaya. There will be grace. Just say, yes, Lord. Kaya sabi rito, sabi sa grace, unmerited favor, receiving a free, loving gift, blessing, or help that we can never earn or work for. So, pinaunawa na sa atin to mga kapatid ng mga panahon, mga araw, o ang mga linggo na tayo po ay nagkakatipon-tipon at marahil hindi na bago sa atin yung about po sa grace. Kaya ang gusto ko rin pong basahin po yung
Ephesians chapter 2 verse 8 hanggang verse 9. Sabi po rito, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Verse 9, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. So, laging pinapaunawa sa atin mga kapatid na bakit tayo nabibiyaan tayo sa panahon natin ngayon. Tinuro na sa atin na we are under grace. Wala na po tayo sa under law. Kaya ito ipinapaunawa ay hindi natin tinanggap ang grace dahil tayo po ay gumawa ng mabuti. Marami tayong magagandang ginawa, naging masunurin tayo. Hindi po iyon ang naging sagot, kundi yung, ito nga mga kapatid, free ang grace na ipinagkakalob ng ating Panginoon. Kaya tama lang yung nabasa natin na just say yes Lord to everything and there will be grace. So, yes Lord lang. Hindi pala lang. Yes Lord. At yun nga, marami tayong marireceive, marami ipapaunawa sa ating Panginoon. Dahil nga, may isang simpleng salita, subalit maraming nakapaloob doon na kung hihimayin natin ay marami po tayong mapupulot. At yung ang blessings na tinutukoy dito, sabi, is a gift, favor, or a prayer that brings happiness and divine protection. So, maunawa natin mga kapatid, blessings is a gift or a prayer that brings happiness. So, yung palang, ayun nga, pagka may blessing tayo, syempre masaya, tsaka nakakatanggap, ang bawat isa pag nakatanggap ng gift, masaya. At iyon nga ay, subalit dito mayroong divine protection. Yung blessing na ipinagkakalob sa atin ng ating Panginoon, nandun ang divine protection niya sa lahat ng ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Ang sabi po sa Numbers 6:24 hanggang 26, sabi po, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. So, kaya hindi niyo po napansin, kaya po pala ito po yung lagi palang nagiging prayer ni Pastor. Dahil yun nga po, ito po pala ay bahagi ng blessing ng ating Panginoon. At gusto ko rin pong basahin yung Deuteronomy chapter 7 verse 9 po, sabi po rito, Deuteronomy chapter 7 verse 9, ang sabi po rito, talaspasin mo nga na ang Panginoong yung Diyos ay siyang Diyos, ang tapat na Diyos na nag-iingat ng tipan at nagagawad ng kagandahang loob sa mga umiibig sa Kanya at tumutupad ng Kanyang mga utos hanggang sa 1,000 salinlahi. So ito mga kapatid, isa rin pong talata na kung saan pinapaliwanag dito yung about blessing din mga kapatid. Kaya gusto ko pa rin pong buksan yung provisions na tinukoy rito sa binasa ko po na una. Sabi rito, hinanap ko po yung kahulugan. Sabi rito, means supplying something needed, getting ready for the future, or a special rule written into a contract or law. So,
provisions, nagsusupply o yung nagtutustos sa lahat ng pangangailangan ng tao. Ito kasi there will be provisions in your life. So sa buhay natin, maraming supply ang ating Panginoon. Siya po yung nagtutustos. At ano po yung sagot? Ano po yung dapat lang maintindihan natin? Yung simpleng, yes Lord. Andun, nakapaloob yung tatlong bagay na tinukoy dito, yung grace, blessings, at yung provisions sa ating buhay. Tinitingin din po ako at nagsaliksik. Sabi ko, magkapareho po ba yung yes Lord at yung amen? Sabi po kasi sa amen, ang sabi, so be it truly or I agree. Use it at the end of your own prayer. So mga kapatid, huwag tayong kaligtaan natin sa lahat ng ating mga prayer. Huwag po tayong mahiya, magsabi ng amen pagka po umaagree tayo sa isang panalangin o naniniwala tayo doon sa binabanggit. At iyon nga, sabi nga, yun nga yung yes Lord, nakapalog dito yung grace, blessings, provision. At full package na katumbas nito sa buhay ng isang tao. Amen po ba mga kapatid? Kaya minsan mga kapatid, hindi lang tayo dapat open ng social media. Pulutin natin yung maganda at na alam natin may makukuha tayo. At yun nga mga kapatid. Sabi nga rito, yun nga yung sabi ko kanina, yung kapag binanggit natin yung yes Lord, kasunod nito is amen. Meaning to say, so be it or truly or I agree. Gusto ko rin pong i-open sa inyo yung tatlong verses na kung saan yung yes Lord na tinutukoy dito sa binasa ko ay naroon mga kapatid about po to sa Canaanite woman sa Mateo. Sabi po rito sa Mateo chapter 15 verse 27. Sabi po rito, datapwat sinabi niya, oo, Panginoon, sapagkat ang mga aso man ay nagsisikain ng mga mumo na nangalaglag mula sa dulang ng kanilang mga Panginoon. Sa English kasi ang sabi, and she said, truth, Lord, yet the dogs eat of the crumbs which fall from their master's table. So dito mga kapatid, nandun yung salitang yes Lord o sa Tagalog is oo Panginoon. So dito nakapaloob mga kapatid, may na-receive yung Canaanite na nagsabi ng yes Lord. Walang iba yung mumo na nalaglag sa dulang ng Panginoon. Subalit hindi naman po marahil hindi naman po ganun yung mumo na tinutukoy, kundi sa atin natutunan na natin yung mumo na nalalaglag is yung salita ng ating Panginoon, yung Word of God. Di po ba mga kapatid? Yun po yung naalala ko. At sabi po rin sa John chapter 11 verse 27, yun po naman po yung tungkol kay Martha. Sabi po rito sa John chapter 11 verse 27, sinabi niya sa Panginoon, oo, Panginoon, sumasampalataya ako na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos, sa makatwid bagay ang naparito sa sanglibutan. So mga kapatid, naroon na lang po yung salitang yes Lord, sa Tagalog, oo, Panginoon. So nung sumampalataya siya, na alam niya na sabi niya, oo, Panginoon, sumasampalataya ako na ikaw ang Kristo. So dito, nagpahayag ng ating Panginoon, kaya niya nasabing, yes Lord. Sa makatwid bagay ang naparirito sa Panginoon. Nagpahayag ng ating Panginoon dito, kaya meron din siyang
na-receive o natanggap na kaya siya nakapagsabi na, oo, Panginoon. Kaya nga doon nga sa sinabi ko kanina, yes Lord, may mga katumbas na mga salita na yun nga magpapalakas at magpapalawig ng ibig sabihin ng yes Lord. At sabi po sa John chapter 9 verse 38, sabi po rito, at sinabi niya, Panginoon, sumasampalataya ako at siya'y sinamba niya. Nandun din mga kapatid, yung pagtanggap niya sa Panginoon o ang pagsabi niya ng Panginoon. Pag sinabing Panginoon, kilala mo na siya yung kilala mo kung sino yung sinasamba mo kaya natatawag mo siyang Panginoon. Kaya yun, pag tinawag na ang Panginoon, may alam ka sa tinatawagan mo. Amen po ba mga kapatid? Kaya ngayon mga kapatid, sa atin ngayon, binigay sa atin ang paliwanag. Bakit tayo kailangan mag-Amen? Bakit tayo kailangan mag-Yes Lord? Meron pong kaakibat na biyaya sa bawat isa sa atin. Kaya sa atin, sa panahon natin ngayon mga kapatid, huwag po tayong mahihiya pag tayo po ay may naririnig o natatanggap na salita ng ating Panginoon. Lalo ang nagsasalita rito sa harapan ay yung pinagpapahayagan ng ating Panginoon. Kaya ngayon, unawain natin mga kapatid na sabi nga, meron pa sabi yung yes Lord and Amen are not the same. Though they are related expression of faith, yes Lord means submitting to God's authority. Amen means so be it or agreeing with God's truth. Yun po ay yung pagkakaiba nila, pero they are related. Yung magkarelasyon is magkarelasyon sila dahil yung magkakaiba lang sila ng may pagkakaiba lang sila, pero related expression of faith. Kaya mga kapatid, sa panahon natin ngayon mga kapatid, alam na natin, yes Lord, ibig sabihin, pag yes Lord, naandun na, nakapaloob na yung blessings, ay yung grace, blessings, at yung provisions. Hindi lang blessings, may S, plural. Ibig sabihin, marami yon. At yung provisions, plural din, mga kapatid. Kaya, purihin ang ating Panginoon. Salamat sa biyaya na pinagkaloob niya sa bawat isa sa atin. Amen.